So ayan na guys, yung mga bawang natin at ayun naman yung mga sibuyas natin. Ang gagawin natin ngayon ay ipupunla na natin siya. At ayan, tinanggal na natin siya sa ating lalagyan kasi para hindi na natin ito bibitbitin sa kotse kasi madumihan yung kotse ko guys. Ayan, tingnan nyo, ang ganda ng kanyang pagkakaugat, di ba? At pwede pa natin actually paghiwa-hiwalayin yan eh. Kasi ganito itsura niyan guys, oh. Ayan. So, bukod tong isa, bukod pa to. Kaya lahat yan kakalasin muna natin bago natin siya ipupula doon sa ating farm. Lahat sila guys lumabas na, ayan, oh. Ito yung native bawang natin. So, ang kagandahan yan, kapag ka may tunnel guys, mas mapapabilis nyo siya mapaugat. At the same time, hindi nyo kailangan magdilig araw-araw. Kasi yung moist nun, yung init nun, yun yung magpapabilis ng kanyang pag-uugat. At, ayan nga, nakita nyo sa bawang natin, di ba? So, hindi tayo nakapagdilig today at kahapon. Pero tingnan nyo, may moist pa din. Kasi yung kulob niyan, yun lang naman ang importante sa kanila. Kapag malalaki na, yun yung nangangailangan na ng dilig. Ang ganda ng ugat nila guys, tingnan nyo, di ba? So, ganun din gagawin natin doon sa ating mga sibuyas. Medyo madami-dami to. At ito yung ating mga pangsalad, yung ating labanos. Ito guys, mga labanos yan, basta ganyan. And then yun, mga pansalad yun naman ay tatanim natin dito lang sa may ano natin, garden. Para anytime ay nakakapagsalad tayo. Hindi na natin kinakailangan pumunta ng farm every time na gusto ni Papa na salad. Sa sibuyas naman natin guys, ganyan ang itsura niya pag binunot natin siya dito sa ating punlaan. Kaya mas madali na siyang maitanim. Alam ko marami nagtataka sa inyo guys bakit hindi ko pa dinidiretso ng pagtatanim dun sa ating farm. Kasi nga dito sa Japan guys, yung mga technique ng mga farmer dito, which is tama naman, na pagka-harvest ng mga huli mong tinanim ay kailangan bungkalin mo to ulit, lagyan ng pataba at pahinga mo ng at least 1 month. Yan yung para ma-dissolve muna yung mga nilagay mong pataba at ma-absorb nila yung pataba na nilagay natin. Para hindi magkaroon ng sakit yung ating mga next na itatanim. Kaya ang ginagawa ko para hindi masayangan ng panahon ang lola nyo ay kinakailangan meron na tayong nakaabang na punla, which is yan ang ginagawa namin sa trabaho. Ito guys yung mga itatanim natin at hindi ko alam kung matatapos natin to ngayon ano kasi medyo late na tayo, 4 o'clock na. Ito yung mga strawberry natin. Ayan, iba't ibang variety yan. Dito natin sila itatanim sa unang bloke natin na nalinis na natin at nalagyan na rin ng pataba. And then, meron tayo dito mga sibuyas at bawang. Tapos ito yung ating patatas na pula at yung patatas na puti. So yan, makikita nyo guys, nag-i-sprout na siya at binigay yan sa atin lang. Ngayon guys, ang gagamitin natin sa pambutas ito. Pwede na naman siyang direct. Hindi ko kasi nadala yung bago ko. Actually, binili na ako ni bago ni Papa kasi bumabalok to siya. At kailangan kasi ito ng puwersa. Ang maganda dito kasi guys, nababaon muna siya. Pero ang gagawin na muna natin ay magbubutas na muna tayo and then may dala tayong torch. Itong torch na to, ito yung magpapainit ng metal natin para ating mulch film ay butas na lang tayo ng butas at sunod-sunod. Sinusunog ko na muna yung ating metal. Saka natin bubutas dito. Ayan. Tingnan nyo guys, ang dali lang. Mas mura kasi to guys, yung plastic niya kapag walang butas yung binili natin. Ang maganda dito sa film na walang butas guys, ikaw ang magde-decide kung gaano kalayo lang yung gusto mong itanim. See guys, ang bilis lang nating makabutas ng ating mulch film. So, tatluhan yan space na gagawin natin at idedire-diretso lang natin hanggang dulo. Usually kasi guys, ng mga nabibili na may mga butas na ay halos dikit-dikit. Kaya maganda lang yun sa mga sibuyas at bawang. Susunod naman natin gagawin guys ay huhukayin natin tong isang butas. Itong mga butas na to, tatastasin natin yan. So, sample to. Bubukalak natin to. Then, kukunin natin yung lupa. Kailangan natin itong lupa iuwi ko. So, uwi natin para dun sa aking ubas. Bumuka siya ng husto at makuha mo ng mas malapad yung lupa and then saka natin siya ibubuka para kasama yung lupa. Ayan. Makikita nyo guys, malapad masyado yung ating strawberry. Ang gagawin natin ay tatanggalan natin siya ng mga dahon bago natin siya tanim. At dalawa na nga to actually. Hanggang Christmas guys, mapapakinabangan natin to. Lalo
lalo na kung lalagyan natin siya ng tunnel. Tanggalin natin yung kanyang unang bulaklak na lumalabas. Babawasan natin yung lupa guys, masyado siyang madami. Yan, i-refresh natin siya guys, binawasan natin yung kanyang mga ugat. Saka natin siya tatabunan ng panibagong lupa. Ayan. Okay, yan yung ating first strawberry. So ganyan yung itsura niya guys. Ang ginagawa ko, tinatastasan natin siya ng lupa. Plus itong mga lumang dahon niya, tinatastas na rin natin para ma-refresh siya, mas mabilis makagapang yung kanyang mga panibagong ugat. So kailangan natin silang i-trim. Yan ang itsura niya ngayon guys. Tapos tatanim lang natin dito. Ayan. Saka natin siya tatabunan ng panibagong lupa. Okay. So ayan na guys yung ating mga strawberry. Gusto ko lang makita nyo na yung unang itsura niya. Ayan, maliliit pa sila, di ba? At hindi muna natin kinat yung ibang may runner kasi hinihintay natin na maging stable yung ugat nito. Tapos kakat natin siya, pwede natin siyang ilipat dito. Ito makikita nyo, meron tayong mga tinirang space. Ayan, at ganito din to. So ganyan, hanggang dulo yan guys. At meron silang mga spacing muna pansamantala dahil hindi pa naman ganun kadami yung ating strawberry na itatanim. Para lang ma-occupy lang nila lahat tong ating isang blohay. And then, ang susunod natin yung bawang natin at sibuyas, doon tayo sa kabila. Guys, ang gagawin muna natin ay babalutan natin siya at maggagabi na naman. Isa't kalahating oras natin ginawa yung strawberry natin. No? Wala kasi tayong katulong. Tutulog kasi si Akari, hindi siya magising. So, ito guys, yung mulch film natin, mas malapad siya kumpara dun sa palagi natin ginagamit kasi aksayado tayo dun sa mulch film kapag maigsi yung kanyang size dahil medyo malapad tong bloke na ginawa natin. Aksayado tayo sa pin. Sa paglalatag ng mulch film, meron nag-correct sa akin dati. Ito daw ay baligtad. Dapat hindi daw ito nakikita. Ito ay palatandaan kung nasaan ang gitna. Kaya importante na ito ay nasa harapan. So, ang gagamitin lang natin dito guys ay pin. Malakas ang hangin. Patayin sa saranggola. So, kailangan makover natin siya. Gawin naman natin ay magbubutas lang tayo ng maliliit lang. Hindi natin kailangan ng malalaki. Tapos na ito guys, ang gagawin ko lang ay magbubutas lang ako ng isang dangkal lang yung layo niya. Kasi hindi naman kinakailangan guys ng bawang at sibuyas na masyadong magkakalayo katulad ng mga patatas at iba pang pananim. Ito ay okay lang na magkakadikit sila dahil kapag malakas ang hangin ay kinakailangan mas siksik sila, mas mahirap silang mabuwag. At the same time guys, hindi naman masyadong kumakalat yung mga ugat nila. Kaya hindi kailangan na paghiwa-hiwalayin pa. Tanim niya guys, ganyan lang. At hindi kailangan layo-layo yung sibuyas kasi ang sibuyas guys ay matibay ang resistensya sa tawag dito. Hindi kailangan na masyadong maraming space. At mas magkakadikit sila, mas matibay sila lalo na kung malakas ang hangin. Ayan. So ganyan lang guys. At hindi kailangan nakalubog yung ating sibuyas. Kailangan nga ay nakapatong lang talaga sila sa lupa. Ayan. Since malakas yung hangin, hindi tayo sure kung tutubo ng maganda yung ating ngayon. So ganyan lang kaliliit yung kanilang space guys, halos isang dangkal lang. Guys, yung ating mga bawang, ganyan pa lang sila kaliliit at hanggang March natin yan nandiyan. So 6 months lang. To October, November, December, January, February, March. Kasi 8 months talaga yung bawang. Kaya lang aabutin natin siya ng 6 months lang. Kasi April, kailangan natin bungkalin ulit yung lupa para mapagtaniman natin ng May or ng June. Kasi 1 month kailangan ang pahinga ng lupa after natin yan mabunot. So makikita nyo guys, magkakalapit lang yung pagkakatanim natin kasi ang bawang hindi naman nangangailangan na malalayo ang kanilang spacing. Ganon din yung sibuyas. Gawa ng pag malakas ang hangin, madali silang mataob. At ang ugat naman ng bawang at sibuyas ay hindi ganun kakamakalat. Kumbaga, yung spacing nila na yan na isang dangkal lang ang layo ay pwede na yan. Kaya ko yan natutunan guys dun sa kapitbahay namin. Actually, hindi naman yung farm ko kasi sa trabaho namin at least merong isa't kalahating dangkal na spacing. Pero yung kapitbahay namin na tawag dito, professional din sa pagtatanim ng sibuyas guys, ganyan lang kalalapit ang pagtatanim nila ng sibuyas. At abangan nyo na lang po yung part 2 natin dahil medyo mahaba-haba na rin ang ating pagbablog at umiyak na rin ang aking apo. That's it guys!